Mahal, nandito ka na pala. Bitin ba, hindi pa ito ang huling kabanata, ha? Halika, maupo ka at manood. Kami ni Baining Bing, mayroon kaming nakaraang hindi pwedeng ibunyag. Pinagtapos niya ako ng pag-aaral. Bilang kapalit, sinamahan ko siya. Sa kama, pagkatapos, sabi niya gusto na niyang magpakasal at magkaanak. Kaya tinapos niya ang relasyon namin ng walang pasabi. Pagkalipas ng maraming taon, muli kaming nagkita. Sinamahan ko ang propesor ko para humingi ng pondo sa kanya. Matapos ang ilang ikot ng tagay, niyakap ko siya ng mahigpit at ayaw ko nang bumitaw. May kinikita na ako ngayon 3,000 kada buwan. Ibibigay ko sa iyo ang 2,000. Samahan mo ako ulit. Pwede ba? Nailang ang lahat at pilit na nagpaliwanag. Baka dahil kamukhang kamukha ni President Bai ang pumanaw niyang girlfriend. Nagdilim ang mukha niya, parang puwet ng kawali sa galit. Kaya naman, ipinagkakalat mo pala sa iba na patay na ako. Isinama na naman kami ng propesor para manghingi ng tulong pinansyal. Habang nasa daan, walang tigil siya sa paalala sa amin. Kayong mga bata, ang marunong uminom, uminom kayo para sa akin. Maging matalas kayo at galingan ang pakikibagay. Nagreklamo ang mga junior ko ng maihinanakit. Hindi naman kami mga bayarang host. Balita ko, ang boss na kakatagpuin natin ay walang pinag-aralan. Yumaman lang dahil sa pagiging siga sa kalsada noong araw. Ang mga bigla ang yaman, mahilig sa kultura ng inuman sa hapag. Kaming mga estudyante, hindi namin masisikmura ang ganoon. Akala nyo ba gusto kong ibaba ang dangal ko? Wala na tayong pondo para sa pananaliksik. Anong ipapakain ko sa inyong 7? Kapag hindi pa tayo nakakuha ng pondo, iatapon ko na lang kayo sa ibang programa. Biglang tumahimik ang lahat. Alam ng lahat na hindi rin madali ang pinagdadaanan ni Sirye. Putol na ang pondo para sa research. Siya ang pinaka-natataranta sa ating lahat. Eksaktong bumukas ang pinto sa sandaling iyon. Pasensya na, pinaghintay ko kayo. Professor Yi. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan. Nagdulot ito ng bulong-bulungan sa paligid. Akala ko ba mukhang matandang probinsyana? Bakit ang bata at ang ganda niya? Ibang klase ang dating niya, nakaka-intimidate. Dahan-dahan kong itinaas ang aking tingin. 5 taon na ang nakalipas. Isang engkwentrong hindi ko napaghandaan. Malaki na ang ipinagbago ni Baining Bing. Wala na ang bahid ng pagkabata sa kanyang anyo. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na pamprofesyonal. Pero ang bagsik sa kanyang mga mata, nandoon pa rin. Mas naging malalim lang at mas nakakadala ng kaba. Nagmamadaling tumayo ang aking propesor. President Bai, ikinagagalak ko po kayong makilala. Sila ang mga estudyante kong medyo pasaway pa. Bahagyang tumango si Baining Bing. Umupo siya sa sentro ng hapag. Malamig na lumingon ang kanyang mga mata sa amin. Nagbigay ng senyas ang propesor gamit ang kanyang mga mata. Isa-isa kaming tumayo para mag-alay ng tagay. Ang mga junior kong kanina lang ay nagrereklamo. Ngayon ay paunahan na sa pagpapakitang gilas. President Bai, para po sa inyo ito. Ang bata niyo pa po pero napakatagumpay niyo na. President Bai, inaasahan po namin ang pakikipagtulungan sa inyo. Nakayuko lang ako sa isang sulok. Pilit na nagtatago at iniiwas ang tingin. President Bai, siya naman ang aking EV student. Si Fang Yuan. Tinawag ako ng propesor. Huwag kang tunganga dyan. Halika rito at mag-alay ng tagay kay President Bai. Tumayo akong naninigas. Inangat ang baso. Hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Magandang araw po, President Bai. Nakaupo lang siya doon. Hindi man lang tinaas ang kanyang baso. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Sinubukan ng propesor na ayusin ang sitwasyon. Ang batang ito ay sadyang tahimik. Sa araw-araw, wala siyang inatupag kundi ang mag-aral. Hindi siya masyadong marunong makipag-usap. Ang tingin ni Baining Bing ay nakapako sa aking mukha. Tinititigan ako ng dahan-dahan mula ulo hanggang paa. Pagkalipas ng mahabang sandali, saka lang siya dahan-dahang nagsalita. Ang pagiging masipag sa pag-aaral ay isang mabuting bagay. Mabilis na sumagot ang propesor. Tama po kayo. Si Fang Yuan ay kasama ko na simula pa noong postgraduate siya. Pagdating sa kakayahan, wala talagang problema. Sa totoo lang, President Bai, maganda ang hinaharap ng proyektong ito. Kulang lang talaga kami sa pondo. Binigyan niya ako ng hudyat sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Naglakas loob akong salubungin ang kanyang mga titig. President Bai, ang mga datos ng aming proyekto ay napakasolid. Napakalawak din ang potensya nito sa merkado. Kung nanaisin niyo po, umisi siya ng bahagya. Pinutol niya ang sasabihin ko. Estudyanteng Fang, isa akong negosyante. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang palitan ng interes. Palitan ng interes. Ang mga salitang iyon ay parang itak na sumaksak sa puso ko. Nga pala, palitan ng interes. Noon, pinag-aral niya ako. Bilang kapalit, sinamahan ko siya sa kama. Ngayon, para sa pondo, muli akong lumalapit para magmakaawa sa kanya. Noong ako ay 18 taong gulang, isinama ako ng nanay ko sa muli niyang pagpapakasal. Pang ilang asawa na ba niya iyon? Hindi ko na matandaan.
Mabait sa akin ang lalaking iyon. Binibilhan niya ako ng mga bagong damit. Binibigyan niya rin ako ng baon. Nakangiti niyang hinahaplos ang ulo ko. Akala ko noong una, nakuha ko na ang pagmamahal ng isang ama na hindi ko kailanman naramdaman. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Dahil sa kabiguan sa negosyo, uminom siya hanggang sa malasing ng husto. Nagbago ang kanyang ugali. Sinisipa niya ako ng paulit-ulit. Sabi niya, basta't sumunod lang daw ako sa kanya. May ibibigay siya sa akin, para mabigyan ko at ng nanay ko ng magandang buhay. Umiiyak kong isinumbong ito sa nanay ko. Ngunit sinampal niya lang ako ng malakas. Sabi niya, hindi ko raw alam kung paano magpakumbaba at magpasalamat. Na sa murang edad ko ay wala raw akong respeto sa nakatatanda. Sa sandaling iyon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pagkatapos ng klase, hindi na ako nangahas na umuwi ng bahay. Halos wala na akong natitirang pera. Mayroong computer shop sa tapat ng paaralan. 20 pesos lang para sa magdamagang renta. Ang may-ari ay isang babaeng parang astig na gangster. Mayroon siyang kapansin-pansing kulot at mahabang buhok. Doon nagtitipon ang mga pasaway na kabataan. Puno ang paligid ng ingay ng keyboard at amoy ng sigarilyo. Tumayo ako sa may pintuan. Nag-atubili muna ako ng matagal bago pumasok. Rerentang magdamag. Tumingala siya. Tinitigan niya ako gamit ang mga matang may makapal at mapang-akit na makeup. Nasa tamang edad ka na ba? May aura siyang siga. Sobrang takot ko noon. Nagmamadali kong kinuha ang IE ko. Mabuti na lang. Noong nakaraang buwan lang ako nag-18. May maliit na cubicle sa loob ng computer shop. May isang unit ng computer doon. At isang napakaliit na sofa. Inilapag ko ang bag ko. Nagbasa ng libro. At nagsagot ng mga exam. Kapag nagugutom, kinakain ko ang tirang tinapay noong tanghalian. Kapag inaantok, namamaluktot lang ako sa maliit na sofang iyon. Napakasigas. At medyo malamig pa sa gabi. Pero ito na ang pinakamurang lugar na nahanap ko. Kahit paano, walang sisipa sa akin sa kalagitnaan ng gabi. Sa mga sumunod na araw, dito na ako dumidiretso pagkatapos ng klase. Sa wakas, isang beses habang nagbabayad ako, tumingala si Bainingbing ng may inis. Estudyante ka pa, di ba? Bakit hindi ka mag-aral ng mabuti? Bakit araw-araw kang nandito sa computer shop? Napaawang ang bibig ko. Yumuko ako at pabulong na sumagot. Wala ka nang pakialam doon. Siya naman, parang wala lang. Oh, hindi na niya ako pinansin uli. Hanggang sa isang hating gabi, lasing ang tao sa kabilang cubicle. Bigla niyang binuksan ang pinto ko. Oh, saan galing itong cute na bunso na to? Mag-isa ka lang, malamig dito, di ba? Samahan na kita rito. Sa takot ko, napasiksik ako sa sulok. Nanginginig ang buong katawan ko. Narinig iyon ni Bainingbing at agad siyang dumating. Kwinelyuhan niya ang lalaki at itinapon sa labas. Galit na galit siyang tumuntong sa kanya. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa teritoryo ko. Gusto mo na bang mamatay? Napakalakas ng bawat suntok niya. Walang tigil ang hiyaw at ungol ng lalaki. Pagkabalik niya, nakatingin siya sa akin nang may bakas pa ng galit. Hindi ka naman gumagamit ng computer. Bakit araw-araw kang pumupunta rito? Gumagamit naman ako. Laging nakapatay ang computer mo. Anong klaseng pag-i-internet yan? Naiirita niyang pilit akong pinapaalis. Umuwi ka na agad. Hindi ito lugar para sa isang estudyanteng tulad mo. Ayaw kong gumalaw. Matapos ang mahabang sandali. Saka lang ako mahinang nagsalita. Wala na akong bahay. Nayamot siya at napakamot sa kanyang buhok. Binuhat niya ang bag ko. Sumunod ka sa akin. Sa likod ng shop, may lumang apartment na may isang silid. Medyo magulo ang loob. Nagkalat ang mga damit sa sofa. May ilang lata rin ng beer sa lamesa. Itinuro niya ang paligid. Dito. 10 piso isang araw. Gusto mo bang tumira rito? Wala na akong ibang pagpipilian. At wala ring lakas para mag-isip pa ng iba. Titira ako. Inihagis niya sa akin ang susi. Tumalikod na siya at umalis. Bihira nang bumalik si Bainingbing. Minsan nasa computer shop siya. Minsan naman kung saan-saan gumagala. Araw-araw, diretso na ako rito pagkatapos ng klase. Bibili ako ng sobrang tinapay sa kantin tuwing tanghalian. Para may makain sa gabi. 5 araw ko na rito. Habang kumakain ako ng matigas at malamig na manto. Bigla siyang pumasok sa pinto. Tabi nga. Nakasimangot siya. Hawak ko ang aking manto. At kusa akong umurong para bigyan siya ng puwang. Inilapag niya ang hawak niyang barbecue sa mesa. At nagsimulang kumain ng mag-isa. Amoy na amoy ko ang sarap ng karne. Habang ninunguya ko ang aking manto. Palihim akong napalunok sa takam. Tiningnan niya ako ng sandali. Gusto mo? Maingat akong nagtanong. Pwede. Ba, bigla siyang napangiti. Pagkatapos mong kumain, iligpit mo ang kalat. Para sa akin noong panahong iyon, ang ilang stick ng barbecue na iyon ay parang isang himala. Simula noon, naging madalas na ang pag-uwi niya. At lagi siyang may dalang pagkain. Minsan barbecue, minsan pansit, at minsan naman mainit-init pang dumplings.
Napakasarap talaga. Kaya kahit lumipas na ang maraming taon, tandang-tanda ko pa rin ang mga lasang iyon. Pinapanood niya ako habang mabilis akong kumakain. At tumatawang nagsabi, Fang Yuan, ang lakas mo palang kumain. Ang totoo, gutom na gutom lang talaga ako. Hindi ako nag-aalmusal. Ang tanghalian ko ay ang pinakamurang pagkain lang. At ang hapunan ko ay isang pirasong malamig na manto. Ang mga dala niya, ang tanging matinong pagkain ko sa loob ng isang araw. Pagkatapos kumain, mag-aaral na ako sa sofa. Siya naman ay nasa tabi ko, naglalaro ng games. Kapag naiinip, umiinom siya ng kaunti. Madalas siyang magpuyat. Paminsan-minsan, titingin siya sa oras. At matapang akong pagsasabihan. Fang Yuan, matulog ka na. Ako naman. Opo, mabagal akong tatayo. Pero hindi ko mapigilang paalalahanan siya. Ate Beiningbing, masama sa kalusugan ang madalas na pag-inom. Wala siyang pakialam. Ang buhay ay nakatadhana na. Ang kapalaran ay nasa langit. Pabulong akong humirit uli. Sabi sa internet, ang pag-inom daw ay nagiging sanhi ng bao. Natigilan siya. Nagmura siya ng mahina. At sinabing, bakit hindi mo agad sinabi? Papasok na ako sa kwarto. Karaniwan, pagkatapos maglaro, natutulog na lang siya sa sofa. Hindi ko kailanman naisip na magkakaroon ako ng kaugnayan sa taong katulad niya. Napakasungit niya. At kung makipag-away ay napakabangis. Kahit ang mga bully sa school, takot marinig ang pangalan niya. Samantalang ako, ang mabait na estudyante sa mata ng mga guro, ay kasama ang isang siga, na nagsisiksikan sa isang maliit at lumang kwarto. Isang kakaiba pero payapang relasyon. Kalaunan, talagang wala na akong pera. Ate Beiningbing, tungkol sa upa sa bahay. Pwede bang bayaran ko na lang kapag nakapagtapos na ako? Tinaasan niya ako ng kilay. Marunong ka bang maglaba, magluto at maglinis ng bahay? Kaya mo ba? Ipagpalit mo na lang ang serbisyo mo sa utang mo. Pagkalipas ng panahon, ako na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Binibigyan pa nga niya ako ng sweldo. Dahil doon, sa wakas ay nakakakain na ako ng sapat sa paaralan. Ang mga araw na tumitira ako roon, ay naging pinakatahimik na sandali ng buhay ko. Marami siyang kaibigan, lalaki man o babae. Nang makita ng ilan ang bahay na mukhang bago na, nagulat sila. Bing Bing, bakit ang linis na ng bahay mo ngayon? Nang makita nila ako, lalo silang nagtuksuhan. Sa akin, may tinatago ka palang gwapo rito ah. Kapag nalaman ito ni Kuya Zeng, tiyak na iiyak iyon. Ang lalaking tinatawag nilang Kuya Zeng. Nakita ko na siya, malaki, brusko, at matipuno ang katawan. Iyon pala ang tipo niya. Isang araw, hinarang niya ako. Hindi maganda ang tono niya. Ano ang ugnayan niyo? Niningbing. Nanahimik ako ng matagal, at isang pangungusap lang ang nasabi ko. Siya ang tanungin mo. Nang bumalik si Beiningbing ng araw na iyon, tinitigan niya ako ng may malalim na kahulugan. Fang Yuan, ano ba talaga ang relasyon natin? Nakonsensya ako kaya hindi ako makatingin ng diretso. Walang kahit ano. Napangisi siya ng bahagya. Sabay hagis sa akin ng isang supot ng walnut. Sabi nila pampatalas daw ito ng utak. Bagay sa iyo. Nang araw na iyon, mayabang niyang ipinakita ang pagbasag ng walnut gamit ang kamay. Ang lupet ko, no. Hihi. Medyo nga. Siyempre, hindi ko na sinabi ang iniisip ko. Tinatanong ko siya, Beiningbing, bakit nagpakulay ka ng balahibo? Nagalit siya. Anong balahibo? Kulay ginto ito. Ah, gintong balahibo. Hindi ba parang sa aso lang? Tiningnan niya ako ng masama. Fang Yuan, lumalakas na ang loob mo ah. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako natakot. Sa tagal ng aming pagsasama, unti-unti kong natuklasan na kahit matapang siya, hanggang salita lang naman siya. Isang araw, maingat akong nagsabi sa kanya, Beiningbing, gusto kong mag-aral sa Normal University. Nasa labas lang ito ng lungsod. 2 sakay lang ng bus ay makakarating na ako. Kumuha siya ng isang dakot na walnut at isinubo sa akin. Akala mo ba madaling makapasok sa top university? Bilisan mong kumain para tumalino iyang utak kahoy mo. Bago ang entrance exam. Biglang dumating si mama sa school para sunduin ako. Sinabi niya sa akin, Yuan, iyong lalaking iyon gumawa ng gulo at tumakas na. Umuwi ka na sa atin. Paglulutuan kita ng masarap. Binilhan niya ako ng mga bagong damit. At sinamahan akong magpagupit. Akala ko ay mahalaga pa rin ako sa kanya. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang ilang mga estranghero na nakaupo sa loob. Ito ang pamilya ng babaeng ipapakilala sa iyo. May-ari sila ng tindahan sa bayan. Napakaganda ng katayuan nila sa buhay. Iyon pala, gusto niya akong ibenta. Hindi ako pumapayag. Sinampal niya ako ng malakas. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang tungkol sa inyo ng babaeng siga na iyon. Pinalaki kita ng ganito kalaki. Oras na para bumawi ka sa akin. Anong silbi ng pag-aaral?
Ang mag-asawa ng mayamang babae ang tamang landas. Itinago niya ang gamit ko. Ikinulong niya ako sa bahay. Hanggang sa makalipas ang 2 araw, binuksan ni Bainingbing ang pinto. Sa sandaling iniabot niya ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko na napigilang mapaiyak ng malakas. Napasigaw sa takot ang nanay ko. Pero nagtapang-tapangan pa siyang sumigaw. Anak ko siya. Hindi pwedeng sumama ang anak ko sa iyo. Napakalakas ng boses niya. Lahat ng kapitbahay ay lumabas para manood ng gulo. Napatigil lang ako sa kinatatayuan ko. Gusto ko nang lamunin ang lupa sa hiya. Malamig lang siyang tinanong ni Bainingbing. Magkano ang gusto mo? Sabi ng nanay ko. 100,000. Tumalikod siya at lumabas. Hindi nagtagal. Bumalik siya bitbit ang isang bag. Mula ngayon, itong si Fang Yuan ay wala nang kinalaman sa iyo. Mahigpit niyang hinawakan ang pulso ko. At inilabas ako sa eskinita na iyon. Sumusunod lang ako sa likuran niya. Habang pinupunasan ang aking mga luha. Galit siyang lumingon at tinitigan ako. Huwag kang umiyak. Nakakarindi na. Noong 2 araw ng entrance exam, isinasantabi niya ang lahat ng kanyang gawain. Para lang bantayan ako sa labas ng paaralan. Nang gabing matapos ang exam. Pagkatapos kumain, nag-ipon ako ng lakas ng loob. At niyakap ko siya mula sa likod. Bainingbing, gawin na natin ito. Ngayon, napatigas ang katawan niya. Anong ibig mong sabihin? Wala pa akong pambayad sa iyo. Sa totoo lang, habang papalapit ang araw ng exam, lalong hindi mapakali ang puso ko. Pagkatapos ng exam, wala na akong dahilan para manatili pa rito. Pero desperado ako, na magkaroon pa ng mas malalim na ugnayan sa kanya. Ginamit niya ang 100,000 para putulin ang ugnayan ko sa pamilya ko. Pero dahil din doon, lalong naging hindi pantay ang katayuan naming dalawa. Makalipas ang maraming taon, ang mga posisyon namin ay hindi pa rin nagbabago. Dati, kailangan ko siya para sa pag-aaral. Ngayon, kailangan ko siya para sa research. Nakaupo siya sa pangunahing upuan. Walang emosyong pinapanood akong mag-alay ng alak ng sunod-sunod. Pero hindi pa rin siya pumapayag. Ang proyektong ito, kailangan ko pang suriin ng mabuti. Ganyan talaga ang mukha ng isang tusong kapitalista. Palihim ko siyang minumura sa isip ko. Sa huli, umakyat na ang alak sa ulo ko. At naguluhan na ang isip ko. Nakatitig ako sa isang mukhang kamukha ni Bainingbing. At bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Nan, kamukhang-kamukha niya siya. 3,000 ang kinikita ko sa isang buwan ngayon. Bibigyan kita ng 2,000. Samahan mo ako. Ayos ba? Pagkatapos kong sabihin iyon, natahimik ang lahat sa paligid. Namlutla ang mukha ni Profesor sa takot. President Bai, wag po sana kayong magalit. Lasing lang po itong estudyante ko. Kung ano-ano na ang sinasabi niya. Hinahawakan ni Bainingbing ang kanyang baso. At tinitigan ako ng may mapaglarong ngiti. 2,000 lang ang ibibigay sa akin ni Fang Yuan. Hinila ko ang kwelyo niya. At pilit na nangatwiran. Anong problema sa 2,000? Matanda ka na at kulubot na ang balat. Gusto mo pa bang makipagsabayan sa mga kabataang babae? Ako, matanda na at kulubot na ang balat. Napangiti siya sa sobrang inis. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa ng may mapanuring tingin. Mukhang hindi nga ako mananalo kay Fang Yuan. Mahigpit, President Bai. Talagang lasing na po siya. Hindi naman po siya ganyan kadaldal madalas. Pinagpapawisan na sa kaba si Profesor. Sinubukan din akong ipaliwanag ng junior ko. Baka po naalala ni Kuya ang dati niyang nobya kay President Bai. Kaya po, hindi pa niya natatapos ang sinasabi. Biglang nagdilim ang mukha ni Bainingbing. Biglang humigpit ang hawak niya sa biwang ko. Fang Yuan. Sino iyon? Professor. Ako. Ako na. Tinitigan ko ang mukha niya na napakalapit sa akin. Nang bubuka pa lang ang bibig ko, bigla akong napasuka. Naisuka ko lahat sa damit niya. Diyos ko. Pinapagalitan ako ngayon sa opisina ni Professor. Fang Yuan o Fang Yuan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Kadalasan ay hindi ka makabasag pinggan. Bakit naging ganyan kakatapang nung nalasing ka? Ano? Maganda nga si President Bai. Sapat na sanang humanga ka na lang ng palihim. Pero talagang hiningi mo pa sa kanya. Nasamahan ka sa halagang 2,000 sa isang buwan. Pakinggan mo nga ang sinabi mo, makatao ba iyon? Sasamahan ka sa dormitoryo ba? Inisip mo ba ang mararamdaman ng mga kasama mo sa kwarto? Kailangan pa ba nilang magbantay sa pinto para sa inyo? Gusto ko nang lamunin ang lupa sa sobrang hiya. Professor, mali po ako. Mabuti na lang at pasensyosa si President Bai. Kahit na sinukahan mo siya sa buong katawan kahapon. Hindi siya nagalit, hinahatid ka pa niya pauwi ng maayos. Huminga siya ng malalim, at ibinigay ang huling utos. Ngayong araw, sumama ka sa akin para humingi ng paumanhin sa kanya. Dapat kang maging tapat sa paghingi ng tawad. Kung magtatagumpay man ang proyekto natin o hindi. Nakadepende na iyon sa pag ni Bainingbing. Habang papunta sa kumpanya niya, kinukwento sa akin ni Profesor ang maraming bagay tungkol kay Bainingbing. Marami siyang ibinahagi tungkol sa nakaraan nito.
Marami akong nalaman tungkol kay Ba Iningbing mula sa kanya. Kahit hindi siya gaanong nakapag-aral, napakadesidido niyang kumilos. Ang kanyang pananaw, narinig ko na kumita siya ng malaki sa real estate ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, pumasok na siya sa industriya ng teknolohiya at naging bagong lider agad sa larangang ito. 5 taon na ang nakalipas. Lalo siyang lumalayo sa akin. Naging mas mahirap na siyang maabot. Habang ako naman, para bang nakakulong ako sa isang time loop. Pauli-ulit na nag-aaral. Nag-aaral pa rin. Pero butas pa rin ang bulsa. Ang kumpanya ni Ba Iningbing ay nasa penthouse ng isang gusali sa Thief. Mula sa bintana ay tanaw ang abalang kalsada sa ibaba. Inakay kami ng sekretarya patungo sa guest lounge. Ganoon pa rin siya, kasing lamig pa rin ng yelo. Sinalubong siya ng aking tagapagturo ng may ngiti. President Bay, pasensya na po sa naging asal namin kahapon. Itong estudyante ko. Ano? Sadyang isinama ko siya rito ngayon para humingi ng paumanhin sa inyo. Pagkatapos magsalita, sinenyasan niya ako. Naglakas loob akong humakbang ng pasulong. Hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang mga mata. President Bay, naparamihan po ako ng nainom kahapon. Pasensya na po. Sana po ay mapatawad niyo ako. Agad namang sumingit ang aking tagapagturo para tumulong. Tama. Tungkol po kasi iyon sa dati niyang kasintahan kahapon. Lasing lang kaya nadala ng emosyon. Biglang kumabog ang dibdib ko. Itong matandang ito, kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Nang marinig iyon ni Ba Iningbing, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Natila nanunukso. Oh, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa dating kasintahan. Ni Fang Yuan, mabilis na sumagot ang propesor. May malubhang sakit po, at dagdag pa niya. Pero huwag kayong mag-alala, President Bai. Matagal nang naka-move on si Fang Yuan. Sa ngayon, maayos na maayos ang lagay ng kanyang pag-iisip. Siguradong hindi maantala ang takbo ng ating pananaliksik. Lasing lang talaga siya kahapon kaya namalikmata siya. Wala siyang ibang masamang intensyon sa inyo. Makaasa po kayo ng 100%. Para maging mas kapani-paniwala. Humingit pa siya ng isa pang hirit. May bago na rin siyang kasintahan ngayon. Nagdilim ang tingin ni Ba Iningbing. Ganoon ba? Opo. Isang nakababatang estudyante sa paaralan namin. Matagal na siyang hinahabol nito. Alam iyan ng lahat sa laboratorio. Napakaganda ng pagsasama nilang dalawa. Parang mga linta kong magdikitan. Kaya huwag po kayong mag-alala. Hindi siya magtatangkang gumawa ng kahit anong kalokohan sa inyo. Ako naman, tiningnan ako ni Professor Zeng. Nang may tinging ang galing ng guro mo, diba? Sa kanyang mga mata, nanahimik sandali si Ba Iningbing. Bago mahinahong nagsalita, mabuti naman kung ganoon. Sinamantala ng profesor ang pagkakataon. President Bay, tungkol po doon sa proyekto namin. Tumahimik siya sandali, tila nagtitimbang ng desisyon. Interesado naman ako sa proyekto. Ngunit kailangan ko munang masuri ito ng mas malalim. Maaari ko bang hiramin si Fang Yuan ng ilang araw? Para tulungan kami sa ilang mga ebalwasyon. Nang marinig ito ng propesor, nagningning ang kanyang mga mata. Walang problema, kahit kailan niyo gusto. Si Fang Yuan ang pinakamagaling na estudyanteng nahawakan ko. At ganoon na nga ako ibinenta ni Professor Ye. Pagkalabas mula sa opisina ni Ba Iningbing, Professor, pwede bang hindi na lang ako pumunta? Nagsimula na siyang magsermon ng may seryosong tono. Fang Yuan, nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating departamento. Nakasalalay dito ang bonus at ang pagtatapos nating lahat. Kaya magsakripisyo ka na muna, Fang Yuan. Pero ako, anong sasabihin ko? May madilim kaming nakaraan ni Ba Iningbing. Nang makita niyang nag-aalinlangan pa ako, ibinaba niya ang kanyang boses at sinabi, may isa pa akong first offer slot. Ititira ko iyon para sa iyo. Professor, lalaban ako. Ang mga salitang iyon, handa akong sumugod sa apoy para doon. Nilakasan ko ang loob ko at nag-report sa kumpanya ni Ba Iningbing. Magandang araw po, Engineer Fang. Hindi pa po tapos ang meeting ni President Bai. Maghintay lang po kayo ng sandali. Habang naghihintay, ang receptionist ay nakipag-usap sa akin ng masigla. Hindi ko napigilan ang aking kuryosidad. Kaya pabulong akong nagtanong, Sis, ilang taon na ang anak ng boss niyo? Napatigagal ang babae. Anak, wala pong anak si President Bai. Wala, baka naman hindi siya pwedeng magkaanak. Noon, siya ang nagsabing gusto na niyang magpakasal at magkaanak. Nagulat ang babae at hindi makapaniwala. Hindi pa po kasal si President Bai. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi pa ba siya kasal hanggang ngayon? May hindi may paliwanag na saya o marahil ay isang masakit na damdamin ang bumalot sa puso ko. Pagkaraan ng ilang segundo, pabulong akong nagmura. Kaya pala walang pumapatol sa kanya. Pagkasabi ko noon. Fang Yuan, isang boses na puno ng galit ang narinig ko mula sa aking likuran. Napatalon ako sa gulat. Lagot na. Bakit narinig pa niya iyon? Sumunod ako sa likuran ni Ba Iningbing. Patungo sa kanyang opisina. Umaalingaw pa rin sa isip ko ang mga salitang.
Hindi pa kasal. Noong third year college ako. Kalmado niyang sinabi sa akin. Gusto ko nang magpakasal at magkaanak. Maghiwalay na tayo. Umiiyak akong nagmakaawa sa kanya. Ikaw, maghintay ka pa ng 1 taon. Pagka-graduate ko, magpapakasal tayo. Pero ang sabi lang niya, Fang Yuan, huwag kang magpaka-cheap ng ganyan. Na, palagi akong nagpapakamura para lang makasama siya. Mula noong 18 taong gulang ako. Mula nang ako ang unang yumakap sa kanya. Noon, itinulak niya ako palayo. Fang Yuan, hindi mo kailangang magbayad ng ganito. Huwag kang makisama sa mga tulad ko. Walang patutunguhan ito. Umiyak ako ng husto noon at nagmuka akong kawawa. Bai Ningbing, mabuti kang tao. Para siyang natawa sa sinabi ko. May saltik ka ba sa utak? Wala akong pinag-aralan. At mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. 100,000 lang, ibinigay mo na agad ang sarili mo. Alam mo ba kung magkano ang mag-alaga ng estudyante ngayon? Hindi ko alam. At wala akong pakialam. Matigas ang ulo ko at niyakap ko siya ng mahigpit, ayaw bumitaw. Bai Ningbing, ako, gusto kita. Nanatili siyang tahimik. Walang kibo. Yumuko ako. Sinubukang halikan siya ng may pagkaasiwa. Tinitigan niya ako. Bigla siyang napangiti. Pagkatapos ay tumingkayad siya. Tingala at hinalikan ako ng mariin. Kung ayaw ko, sa tingin mo ba mahahalikan mo ako? Noong araw na iyon, sa maliit na silid na iyon, mula hapon hanggang sa paglubog ng araw ay magkayakap kami. Ang pawis ko ay tumulo sa kanyang lid. Nasa gitna ako ng walang hanggang alon. Kabado at nangangapa pa. Ngunit sa kaibuturan ng puso, may lihim na namumukadkad. Noong bakasyong iyon, halos lagi lang akong tambay sa maliit na silid na iyon. Ang nanay ko ay umalis at hindi ko na alam kung saan nagpunta. Ibinenta ni Bai Ningbing ang computer shop. Tinatanong ko kung bakit. Ibinabalang niya ang kanyang bag. Huwag kang makialam. Mag-aral ka na lang para kumita ng malaki. Naging sobrang busy siya. Araw-araw, halos mag-uumaga na siya kung umuwi. Minsan, may mga sugat pa siya sa katawan. Habang ginagamot ko siya, napapaiyak ako sa sobrang sakit ng loob. Bai Ningbing, bakit ba palagi kang nasasaktan? Pwede bang huwag ka na lang magtrabaho doon? Kahit hindi niya sinasabi. Ngunit kahit paano ay alam ko. Nagbabantay siya sa mga nightclub. Magulo at delikado ang paligid doon. Pero wala lang iyon sa kanya. Gasgas lang ito. Nakita lang ako, umiyak na agad. Hinalikan niya ako para patahimikin. Noong tag-init na iyon, sa maliit na kama, ibinuhos namin ang lahat. Para bang inuubos namin ang bawat lakas. Bago magpasukan, isinama niya ako sa mall. 1 kumpas lang ng kamay. Ibinili ako ng bagong laptop at tambak na mga bagong damit. Sabay din kaming pumunta para makita ang dagat. Ang maalat na simoy ng dagat. Ang mga lumilipad na sikul. Ang asul na dagat na walang hanggan. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita ako ng dagat. Sa tuwa ko, kumuha ako ng maraming litrato. Palihim kong ginawang wallpaper ang litrato naming dalawa. Nang makita niya ito, bigla siyang kumunot noo. Palitan mo yan. Natigilan ako. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa aming relasyon. Tahimik akong yumuko. Pinipigilan ang hapdi sa aking ilong. At binura ang litrato. Binigyan niya ako ng 1 card. Mula ngayon, mag-aral ka na lang ng mabuti. Huwag kang pabalik-balik dito. Wala akong oras para makipagkita sa iyo. Pagkatapos magsimula ng klase, hindi na nga niya ako kailanman tinawagan muli. Hanggang sa, napagbintangan ako ng kadorm ko na ninakaw ang kanyang relo. Ang relong iyon ay nagkakahalaga ng 3,000. Gusto nilang kapapan ako ng sapilitan. Sa sobrang galit, nasampal ko ang taong iyon. Ipinilit nila na nagnakaw ako kaya ako nagwala. Nakarating ang gulo hanggang sa guro. Tinawagan ng guidance counselor ang aking guardian. Pumunta si Bai Ningbing sa paaralan. Malingang pagbintangan siya ng kaklase niya. Pero hindi mo rin pwedeng basta na lang manakit ng tao. Walang sinabi si Bai Ningbing. Pero sa pag-upo niya, hindi sinasadyang naipakita ang totoo sa kanyang braso. Nakaabala ba ang bata ko sa inyo, Professor? Pag-usapan muna natin ang maling paratang na nagnakaw siya. Paano natin lulutasin ito? Biglang gumaan ang tono ng boses ng advisor. Ate ni Fang Yuan, huwag po kayong magalit. Si Fang Yuan. Naintindihan namin na naapi siya. Pagsasabihan namin ang mga taong iyon. Para, humingi ng tawad sa kanya. Nang araw na iyon, inilabas niya ako sa paaralan. At tinanong ako, bakit hindi mo ginagastos ang perang binigay ko sa iyo? Sabi ng guro mo, madalas ka raw nagtatrabaho sa labas. Yumuko ako. Marami namang bakanting oras sa kolehiyo. Kaysa naman tumunganga lang ako. Sa totoo lang, ayaw ko lang talagang gastusin ang pera niya. Parang kapag ginastos ko iyon, pera na lang ang matitirang ugnayan sa ating dalawa. Tiningnan ko ang laman ng card na iyon. May 30,000 yuan doon. Sapat na iyon para mabuhay ako ng maayos. Pero ang munti at kaawa-awang pride ko ay pilit na nagmamatigas. Pagkatapos, hinanap ni Bai Ningbing ang advisor ko. At may iniabot na bag.
Professor, pakiabot po nito kay Fang Yuan. Isa itong panlalaking relo na nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Simula noon, wala nang nangahas na hamakin ako. At saka, hindi ko alam kung kanino nagsimula ang balita na ang ate raw ni Fang Yuan ay galing sa underworld. Kaya syempre, wala na ring nangahas na bulihin ako. Nang araw na iyon, naglakas loob ako na magtanong kay Bai Ningbing na yung weekend, pwede ba akong umuwi at doon matulog? Sabi niya, kung gusto mong bumalik, bumalik ka lang. Pagkatapos nyon, tuwing weekend ay sumasakay ako ng bus ng mahigit 1 oras para umuwi. Pinagmamasdan ang bintana habang ang syudad ay unti-unting nagiging pamilyar na mga kalye. Doon ko lang nararamdaman ang munting kapanatagan. Ganoon pa rin si Bai Ningbing, tulog sa araw at gising sa gabi. Nakatira siyang mag-isa, kaya laging makalat ang bahay. Nililinis ko ng maigi ang buong kwarto, at pinapalitan ang mga sapin sa kama. Bumibili rin ako ng murang mga bulaklak para ilagay sa boteng bubog. Tila lalo siyang nagiging abala. Pag-uwi niya ay madalas na bagsak agad ang katawan niya para matulog. Wala kaming gaanong oras para sa isa't isa. Pero sa tuwing magkikita kami, hindi namin mapigilang mauwi sa pagtatalik. Pagkatapos ng lahat, sabi niya, masyadong malayo ito sa paaralan mo. Nag-arkila ako ng matitirhan malapit sa school nyo. Kung hindi komportable sa dorm, doon ka na tumuloy. Natigilan ako ng matagal. Nag-aalala ba siya na nahihirapan ako? O ayaw niya lang talaga akong makita? Pupunta ka ba roon? Sabi niya, depende sa sitwasyon. Halos hindi niya ako kailanman unang kinokontak. Sa isip ko, siguro nga ay hindi niya talaga ako gusto. Kasi kung gusto mo ang isang tao, paano mo matitiis na hindi siya mamimiss? Paminsan pa man ay nakakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Kadalasan ay para sabihin, nagpadala ako ng pera sa iyo. Natanggap mo ba? Madalas siyang magpadala ng pera sa akin. Iba-iba ang halaga. Tinanong ko siya, pupunta ka ba rito ngayong araw? Napakalamig niya lang, na sumagot ng, Esan, tuwing pupunta siya rito, lihim akong natutuwa sa loob ko. Pero pakiramdam ko rin ay wala akong kwenta. At mukhang mura lang, parang isang toy boy na alaga niya. Maraming gabi, lagi akong nalulubog sa isang paulit-ulit na cycle. Hinahangad ang kanyang init, habang gising na nalulunod, noong nasa 2 taon ko sa kolehiyo. Siya at ang mga kaibigan niya ay nagbukas ng isang maliit na internet cafe. Maganda ang takbo ng negosyo ng taong iyon. Bumili siya ng maliit na kotse, at lalo siyang naging abala. Iba't ibang klase ang mga kaibigan sa paligid niya. Karamihan ay mahilig magsaya at magingay. Habang ako naman, tahimik at boring. Hindi talaga ako nababagay sa mundo niya. Siguro, matagal na siyang nagsasawa sa akin. Hanggang sa isang araw, sa jacket na hinubad niya, naamoy ko ang matapang na pabango ng lalaki. Nanginginig akong nagsabi, Bai Ningbing, maghiwalay na tayo. Natigilan siya sandali. Ano nang sabi mo? Umiti ako ng mapait sa sarili. Sa bagay, hindi naman naging tayo talaga. Kaya hindi rin ito matatawag na hiwalayan. Medyo nainis siya. Hindi ko alam kung kanino ko iyon nakuha. Kumapit na sa iyo ang amoy ng pabango, at nagagawa mo pang magkaila. Ano? Sa tingin mo ba ay ganoon akong klaseng tao? Mukhang uminit din ang ulo niya. CJ, kung iyan ang gusto mo, sige. Kung hiwalay, di hiwalay. Walang dagdag na paliwanag, at wala ring pagpigil. Iniwan niya ang mga salitang iyon at umalis na. Mag-isa akong umiyak ng matagal. Hindi siya nakipag-ugnayan sa akin. Hanggang sa makalipas ang isang araw, nakatanggap ako ng isang kikiki footage mula sa kanya. Wala siyang sinabing kahit ano. Sa kanto ng cave, may isang lalaking lasing na dumaan. At hindi sinasadyang nabangga siya. Tamang-tama na napakapit ito sa jacket niya. Napagbintangan ko nga pala siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kaya nag-text ako ng, pasensya na. Hindi siya sumagot. Pero nag-post siya sa feed ng video ng isang party. May ilang lalaki sa tabi niya na masayang nag-iinuman. Sa sobrang selos at kaba, nagmamadali akong pumunta roon. Pagkabukas ko ng pinto ng EA room, tumama ang tingin niya sa akin. At agad siyang nagalit. Sinong nagsabi sa iyong lumabas ka? Mabagsik ang tono niya. Umuwi ka na agad. Sumama ka na sa akin pa uwi. May pinag-uusapan kaming negosyo. Huwag kang makulit. CJ, hihintayin kita. Hinawakan ko ang laylayan ng damit niya. At ayaw kong bumitaw. May mga taong nanunukso. Ito ba ang asawa ni ate? Ang higpit naman magbantay. Madilim ang mukha ni Bai Ningbing. Hindi rin niya itinanggi. Tahimik lang akong umupo sa tabi niya. Nag-uusap sila tungkol sa trabaho. Tahimik lang akong nakayuko at nakatingin sa sarili kong mga paa. Habang nakikipag-usap siya sa iba, padabog niyang hinihiwalay ang mga strawberry mula sa fruit platter. At inis na isinubo sa akin. Pagka-uwi sa bahay, hindi pa rin niya ako kinakausap. Lumapit ako sa kanya. Huwag ka na magalit. Sige na. Naghiwalay na tayo. Ano pa ang dapat kong ikagalit? Sa katunayan, sobrang saya ko.
Hindi na tayo maghihiwalay. Pwede ba? Mahina kong tanong sa kanya. Akala mo ba ganoon lang kadali iyon? Umiti siya ng mapang-api. Fang Yuan, tingin mo ba sa akin ay salawahan? Na kayang-kaya kang pagtaksilan anumang oras? Ganoon ba? Alam kong mali ako. Niyakap ko siya at hinalikan. Ayaw niyang lumingon. Bai Ningbing, lumingon ka naman sa akin. Sa wakas, hindi na niya nakayanan. Isinandal niya ako ng malakas sa pader. Fang Yuan, nagpapakitang gilas ka na naman sa akin. Akala mo ba madadala mo ako sa ganyan? Kahit sobrang inis ko, wala akong masabing malambing. Mahina kong sabi. Hindi naman ako napipilitan. Matalim siyang tumingin at lumapit. Sapat na ang isa na tulad mo para sumakit ang ulo ko. Kaya ko ring gawin iyon. Ang maghanap ng iba. Nang araw na iyon, naging napakahigpit at malupit niya sa akin. Kahit gaano pa ako umiyak at magmakaawa. Hindi siya natinag. Tinatanong pa niya ako ng may pangutya. Bukod sa sorry, may alam ka pa bang ibang sabihin? Hindi ka ba marunong maglambing? Hindi ko alam. Sabi mo, ate, huwag ka na magalit. Hindi ko mabigkas. Kaya sinadya niyang pahirapan ako. Pinipilit niya akong sabihin. Ate, huwag ka na magalit. Pinakamahal ko si ate. Saka lang siya tumitigil. Tungkol sa hiwalayan, hindi na ako nagtanong. Hindi na rin niya ito binanggit pa. Noong nasa 3 taon na ako sa kolehiyo. Maayos ang negosyo ni Bai Ningbing. Mas madalas na kaming magkasama noon. Maraming lalaki sa paligid niya. Kahit saan siya pumunta, siya ang sentro ng atensyon. At noong taon ding iyon, may isang babaeng humahabol sa akin. Halos lahat ay alam ang tungkol doon. Paulit-ulit ko siyang tinatanggihan. Kaya binansagan akong cold-hearted campus king. Pero walang nakakaalam. Sa ilalim ng damit ng campus king na ito, ay mga markang pagmamay-ari ng isang babae. Ang relasyong iyon ay nagdulot sa akin ng matinding pag-aalala. Pero siya rin ang naging sandigan ko. Palihim akong umaasa. 1 taon na lang at magtatapos na ako. Baka sakaling maging normal na magkasintahan na kami. Na malayang magkasama sa harap ng lahat. Pero hindi ko na nahintay ang pagtatapos ko. Unang nagsalita si Bai Ningbing. Fang Yuan, wala lang to, walang kwenta. Tapusin na natin to. Tulala akong nagtanong sa kanya kung bakit. Ang tanging sabi lang niya. Sawa na ako. Nasa edad na ako. Gusto ko nang magpakasal at magkaanak. Umiiyak kong hinawakan ang braso niya. Hindi na magkaugaga ang mga sinasabi ko. Maghintay ka pa ng 1 taon sa akin. Maaari na rin tayong magpakasal. Maaari na tayong magkaanak. Pinutol niya ang sinasabi ko sa malamig na boses. Huwag kang magmakaawa ng ganyan, nakakaawa ka. Fang Yuan, hindi tayo para sa isa't isa. Dapat noon pa tayo naghiwalay. Nagpadala uli siya ng pera sa akin. Buong 300,000. Mula noon, hindi ko na siya mahanap pa. Ang inuupahan niyang kwarto sa likod ng computer shop ay ibinigay na niya. Sabi ng kaibigan niya sa akin. Ibinenta na niya ang mga share niya sa shop. Umalis na siya at lumipat. Hindi ako naniwala. Gumawa ako ng isang bagay na mapanghimagsi. Sa dating niyang tambayan, kumuha ako ng 3 magagandang babae. Ginamit ko ang pera niya para doon. Iyon ang unang pagkakataon na ginamit ko ang card na ibinigay niya. Iniisip ko, kung mahalaga pa ako sa kanya, sana magpapakita siya. Pero kailanman ay hindi siya sumulpot. Kuya, huwag mo na siyang hintayin. Buo na ang loob niyang makipaghiwalay. Pinayuhan ako ng kaibigan niya. May mahal na siyang iba. Talaga, hindi ko talaga alam iyan. Matagal mo na ba siyang kilala? 15 taong gulang pa lang ako, kasama na niya ako sa kalsada. Noon, siya ang amo namin. Kapag may nang-aapi sa akin, siya ang lumalaban para sa akin. Ang mga magulang ni Ate Bing ay maagang nagkaroon ng sari-sariling pamilya. Bata pa lang siya, mag-isa na siyang lumaki. Nang mamatay ang lola niya, mag-isa na siyang nakipagsapalaran sa mundong ito. Mula pagkabata, palaging inaapi. Lahat ng meron siya ngayon, pinaghirapan at ipinaglaban niya. Hindi kayo para sa isa't isa. Walang patutunguhan ang relasyon niyo. Noong taong iyon, nakakuha ako ng slot para mag-aral sa ibang bansa. Nagpunta ako sa ibang bansa bilang exchange student sa loob ng 1 taon. Nang makapagtapos ako, nairekomenda ako para sa master's degree sa universidad na ito. Sabi ng mentor ko, ang mga katulad ko, ay mas bagay sa pananaliksik. Pagkatapos niyon, tuloy-tuloy na ako hanggang sa pagiging doktor. Sa card na ibinigay ni Bai Ningbing, may kabuuang 480,000. Hindi ko iyon ginalaw kailanman. Sa opisina ni Bai Ningbing, pangatlong beses ko nang ipinapaliwanag ang data model ng proyekto. Pakiramdam ko ay sagad na ang pasensya ko. Sa paliwanag kong ito, naintindihan niyo na ba, madam? Nakasandal siya sa kanyang upuan. Dahan-dahang tinataktak ang kanyang daliri sa mesa. Ang kanyang tingin ay tila nanunuri at mapang-akit. Engineer Fang, ang pagsusuri mo sa mga variable na ito, hindi ko pa rin masyadong makuha. Itinuro ko ang chart sa screen ng tablet. Tignan niyo po. Dito, ipagpalagay natin na
Hindi pa ako tapos magsalita. Bigla siyang nag-abot ng kamay, at ipinatong ito sa kamay kong may hawak na stylus. Dito, hinawakan niya ang kamay ko at gumuhit ng bilog. Dama ko ang hininga niya sa aking tainga. Ang sakop ng pabago-bagong dalas. Hindi ba masyadong mainat ang pagkakaset nito? Ang init ng kanyang palad ay nakakapaso. Ang pamilyar na bango ay muling bumabalot sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Pero ang amoy na ito, madali pa ring nagpapagulo sa isipan ko. Tumingala siya. May bahid ng panunukso sa kanyang mga mata. Wala akong masyadong pinag-aralan. Mabagal akong makaintindi. Kaya sana, hayaan akong mas mapag-aralan pa ito ng malalim, Fang Yuan. Sinasadya niyang ibulong ang huling mga salita. Nang hindi malinaw, naghihinala akong sinasadya niya talaga ito. Eksakto sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Pumasok ang sekretarya na may dalang lalagyan ng pagkain. President Bay, nagpadala po ng pagkain si Kuya An. Sabi niya, bagong putahe raw po ito. Tingnan niyo po kung magugustuhan niyo ang lasa. Kung okay po sa inyo, ipagluluto niya po ulit kayo nito bukas. Sa loob ng lalagyan ay mga simpleng putahe pero elegante ang pagkakaayos. Tumugon lang si Bainingbing ng tipid. Isang maikling tugon. Pero biglang kumirot ang puso ko. Hindi nga siya kasal. Pero hindi ibig sabihin na wala siyang kasama sa buhay. Sa bagay, sa katayuan niya ngayon, siguradong hindi siya maubusan ng mga lalaki. Ano ba itong pinag-iisip ko? Nag-vibrate ang phone. Tumatawag si Liu Ruoqing. Siya yung shame na tinutukoy ng propesor na nanliligaw sa akin. Kuya, nabalitaan ko na consultant ka raw sa Baishay. Anong pagkakataon nga naman, diba? Nasa gusali ring ito ang opisina ng kuya ko. Anong oras ang break nyo? Tara, kain tayo sa baba. Natigilan ako sandali. Agad akong sumagot. CJ, antayin mo na lang ako sandali. Habang kumakain siya rito ng lunch na puno ng pagmamahal mula sa boyfriend niya. Pwede rin naman akong makipag-date sa iba para kumain. President Bay, hindi ko na po istorbohin ang pagkain nyo. Pumakbang na ako para umalis. Pero napansin kong nakasunod siya sa likuran ko. Kakain din ako sa baba. Pagpapaliwanag niya, hindi ba't may pagkain na siya? Sa restaurant. Eksaktong naupo siya sa tapat namin ni Liu Ruoqing. Walang kamalay-malay si Liu Ruoqing. Masaya pa rin siyang daldal ng daldal sa akin. Kuya, salamat at nakapunta ka. Alam kong hindi mo pa nakakalimutan ang ex-girlfriend mo. Pero maghihintay ako. Mapapagaling ng panahon ang lahat. Isang malamig na tingin ang bumaon mula sa gilid. Nahihiya akong yumuko. Ano kasi? Sa totoo lang. Siya, hindi pa patay. Natigilan si Liu Ruoqing. Bigla siyang napabulalas. Kailan pa siya? Isang malamig na tawa ang narinig mula sa gilid. Baka hindi muna siya mawawala sa ngayon. Pagkabalik ko lang sa opisina, hinarang na agad ako ni Bainingbing sa likod ng pinto. Ang galing mo talaga, Fang Yuan. Kung kani-kanino mo ikinukwento na ako, kinakabahan ako sa loob. Pero nagmamatigas pa rin ako. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko. President Bai, wag mo naman masyadong dibdibin. Mabuti naman. Nagitngit ang kanyang mga ngipin. Tinatanong ako, gusto mo ba talaga ang batang babaeng yun? Masyado pa siyang bata. Hindi siya bagay sa iyo. Gusto ko talaga ng mas bata. Ang mga bata, bata pa at puno ng sigla. Ang mga matatandang babae, puro drama at mapanlin lang. Nagmatigas pa rin ako. Palihim na nakikipagtagisan sa kanya. Ako pala ay madrama. Matanda na at kulubot na ang balat ko. Kaya pala 2,000 lang ang halaga ko sa isang buwan. Sa galit niya, parang gusto niyang mangagat. Sige, Fang Yuan. Ang galing mo na, ha? Dati, halos wala kang masabi sa loob ng kalahating araw. Ngayon, ang daldal mo na. Talagang natuto na ako. Tindig noo ako. Sinalubong ang kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, President Bai. Hindi na ako tulad ng dati na walang kwentang nakabuntot sa iyo. May naghahatid na sa iyo ng lunch na puno ng pagmamahal. At hindi rin ako mawawala ng manliligaw. Naalala ko kung gaano ako kaingat noon. Pero ngayon, hindi naman ibig sabihin na hindi na ako mabubuhay nang wala ka. At kapag nakikita ko siyang nagagalit, parang gumaan ang loob ko nang hindi ko maipaliwanag. Anong lunch na puno ng pagmamahal? Fang Yuan, sa dami ng taon na lumipas, ang husay mo na talagang gumawa ng kwento. Yun, ay pagkain ko para sa may sakit. Ano? Anong pagkain para sa may sakit? Bigla akong nakaramdam ng kaba. May sakit ka ba? Iniwas niya ang kanyang tingin. Wala ka nang pakialam doon. Wala nang kinalaman ang buhay ko sa iyo. Ikaw, ano ba talagang nangyari? Matigas ang boses niyang binitiwan ang mga salita. Ang sabi ng advisor mo, malalang sakit daw. Biglang kumirot ang puso ko. Hindi kaya may malubha siyang karamdaman. Pero hindi na niya ako pinansin. Palihim kong hinanap ang kanyang sekretarya para magtanong. May sakit ba si President Bai? Sabi ng sekretarya, lumala ang sakit sa sikmura ni President Bai ngayong taon.
Pinayuhan siya ng doktor na kumain ng matatabang at masusustansyang pagkain. Ang mga pagkain sa labas ay masyadong mamantika at maalat. Si Kuya An ay senior ko noong kolehiyo. Dalubhasa siya sa paggawa ng mga nutrition meal. Araw-araw siyang naghahatid dito tuwing tanghalian. Ganoon pala yun. Mali na naman ang akala ko sa kanya. Naku naman, Fang Yuan. Bakit ang tapang mo kanina? Yumuko ako sa panghihinayang. Dinala ko ang insulated lunchbox sa kanyang opisina. Hinihaan ko ang aking boses. Hindi ka pa kumakain ngayong tanghalian. Mainit pa ang pagkain. Hindi ako kakain. Hindi man lang siya tumingin. Malamig at matigas ang kanyang tono. Huwag ka nang magalit. Hindi niya ako pinapansin. Muli niyang kinuha ang mga dokumento. Napalunok ako. Tahimik akong lumabas. Naghintay ako hanggang sa oras ng uwian. Paalis na sana ako nang bigla. Tinawag niya ako. Ihahatid na kita pabalik. Kinuha niya ang susi ng kotse. Mukhang bumubuti na ang pakiramdam niya. Nagmaneho siya. Tahimik ang biyahe. Pagdating sa tarangkahan ng universidad, may naalala ako. Inilabas ko sa bag ang card na maraming taon ko nang itinatago. Iniabot ko ito sa kanya. Bai Ningbing. Ito yung ibinigay mo sa akin noon. Kasama na rito ang 100,000 ibinigay mo kay mama. Lahat-lahat ay 588,000. Ang perang ito, matagal ko na itong gustong ibalik sa kanya. Simple lang naman ang pangangailangan ko sa buhay. Noong nag-aaral pa ako, lagi akong may scholarship at allowance. Nagpa-part-time din ako kapag may libreng oras. Sa wakas, ang utang ko sa kanya. Nabuo ko na rin. Sinulyapan niya ang card. Biglang nagdilim ang kanyang mukha. Anong ibig sabihin nito? Ayaw ko nang may utang sa iyo. Sabi ko. Tinitigan niya ako. Bigla siyang tumawa ng may pangmutya. Fang Yuan, ganoon ba kahirap para sa iyo na tumanggap mula sa akin? Nanahimik lang ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ano ba itong ginagawa ko? Sabihin na nating nagmamalinis ako. Pero kahit paano, kapag naibalik ko ito sa kanya, gagaan ang loob ko. Bumuka ang bibig ko. Ngunit parang may nakabara sa lalamunan ko. Ang card na ito ang palaging nagpapaalala sa akin. Na sa lahat ng taong ito, binayaran ko ito ng sariling pagkatao. Pagkatao. Malamig niyang inulit ang salitang iyon. Fang Yuan, sa 3 taon nating pagsasama, araw-araw ba ay naramdaman mong minaliit ka, ganoon ba? Napayuko ako, namumula ang ilong sa hapdi. Hindi sa minaliit, kundi yung pakiramdam na ang pag-ibig ko ay walang tugon. Isang masakit na kawalan ng pagkakapantay-pantay. Hindi niya maiintindihan. Ito, sa iyo na ito. Para wala na tayong utang sa isa't isa. Lumingon ako sa malayo, hindi makatingin sa kanya. Kahit paano, nabayaran ko na. Sa harap niya, pantay na kami. Wala nang utang. Sino ang nagsabing wala na tayong utang sa isa't isa? Tumawa siya sa sobrang galit. Mariin niya akong tinanong. Ang pagkatao mo. Paano naman ako? Ano ako, hamak na taga-aliw lang. Kung wala ako, hindi mo matatapos ng maayos ang entrance exam mo. Hindi ka makakapag-aral ng payapa. Araw-araw akong nagpakapagod sa trabaho para kumita. Tapos kailangan pa kitang pagsilbihan. Lintek, tapos sasabihin mong pagkatao mo ang binayad mo. Kung ganoon, dapat babayaran mo rin ako sa serbisyo ko. Tutal, mukhang nasasarapan ka naman tuwing pinagsisilbihan kita. Ang mga salita niya, agad akong nakaramdam ng galit at Ikaw, oh, napatunayan ko na. Hindi talaga pwedeng makipag-usap ng matino sa isang bastos. Binuksan ko ang pinto para bumaba ng kotse. Bigla niyang hinablot ang pulso ko. Itinalbog ako sa upuan. At hinalikan ako ng marahas. Hindi ako nakakilos agad. Natigilan ang buong pagkatao ko. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan at ang pamilyar na bango. May dala siyang galit, na may halong lambing at pagkapuwersa. Halos hindi na ako makahinga. Eksakto sa sandaling iyon. May narinig na sigaw at katok sa labas ng kotse. Tumigil ka. Diyos ko, bakit kinakatok ng propesor ko ang bintana sa labas? Ang talim ng tingin niya, parang gusto niyang pumatay. Sa gitna ng taranta, nadiinan ko ang kagat kay Bainingbing. Nagkahiwalay kami. Bumaba ako ng kotse ng may pagkapahiya. Bigla akong hinarangan ni Professor Ye sa likod niya. Naglukot siya ng manggas at parang susugurin si Bainingbing. Bainingbing, ang lakas ng loob mong pagsamantalahan ang estudyante ko. Hindi pa rin niya nakalimutang pangaralan ako. Fang Yuan, huwag kang matakot. Kahit wala tayong pera, hindi tayo aabot sa puntong ibebenta mo ang katawan mo. May prinsipyo pa rin kaming mga edukado. Hindi tayo dapat yumuko sa mga kapitalista. Sinubukan niyang gahasain ang estudyante ko. Ito siya. Sabay lundag at akmang susuntukin si Bainingbing. Nataranta na rin si Bainingbing. Professor Yi, huwag po kayong masyadong emosyonal. Sa takot ko, agad ko siyang pinigilan. Sumigaw ako ng malakas. Si Bainingbing. Siya ang dating kasintahan ko. Napahinto ang kamay ni Professor Ye sa hangin. Napatunga nga siya ng ilang segundo.
Bakit hindi mo agad sinabi? Pagkatapos, biglang nagbago ang mukha niya. Paumanhin, maling akala lang pala. Kaya pala ang tamis ninyong dalawa. Ubo-ubo. Alam mo, bagay na bagay talaga kayo. Perfect match. Nagpakitang gilas naman si Baining Bing. Sa mga nagdaang taon, maraming salamat Professor Ye sa pag-aalaga kayo anyuan. Walang anuman, walang anuman. Ang guro ay parang pangalawang magulang, di ba? Responsibilidad ng guro ang alagaan ang kanyang estudyante. Pero ngayong may magtatanggol na sa kanya, panatag na ang loob ko. Hindi maitago ni Professor Ye ang ngiti sa kanyang mga labi. Sabay bago ng usapan. Tungkol nga pala doon. Balik tayo sa usapan. Ang aming proyektong pananaliksik. Tumango si Baining Bing. Siguradong susuportahan ko iyan. 500. Sapat na ba? Sa tuwa, hinawakan ni Professor Ye ang kamay ni Baining Bing. Aba, napakahusay na manugang. Ay, hindi pala. Napakahusay mo, President Bai. Ang bilis kausap. Pero teka muna. Kayong dalawa, kailan ba ang kasal? Hindi na kayo mga bata, di ba? Nakatayo lang ako sa gilid. Nagtaka ako. Bigla akong naging bida at tagapagligtas ng laboratorio. Sabi nila, ang muling pagbabalikan namin ng ex ko. Ang nagligtas sa aming proyektong nanganganib na mapurnada. Lalo na nitong mga nakaraang araw. Laging pumupunta si Baining Bing sa universidad. At higit pa doon, kumakalat na ang balita na magpapakasal na raw tayo. Hindi yan totoo. Sino ba ang nagpapakalat niyan? Pupuntahan ko si Baining Bing. Magpapaliwanag ako. Ano kasi? Huwag mo nang pansinin ang mga chismis na iyon. Anong mga chismis? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Yung mga sinasabi nilang magkasintahan daw tayo. Huwag mong hayaang maapektuhan ka nito. Bakit? Tinitigan niya ako ng may pagtataka. Ano ba ang gusto mong palabasin? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Fang Yuan, 500 milyon na ang ipinuhunan ko sa laboratorio ninyo. Huwag mong sabihin hindi ka pa nakikipaghiwalay sa babaeng iyon. Ano bang pinagsasabi mo? Pakiramdam ko para akong ipinamimigay. Na parang isang prinsipe, na ipinang-aareglo ng kapayapaan. Ngayon, ibigay mo na sa kanya. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Ayoko. CJ, babawiin ko ang pondo ko. Ang dumi mong maglaro. Hindi kami magkasama. Sumuko na ako. Mahina akong nagtapat. Ano? Sabi ko, wala kaming relasyon. Ayaw niya akong tantanan. Naghahanap siya ng dahilan. Kaya sinabi ko na hindi ko pa malimutan ang namatay kong girlfriend. Natigilan siya sandali. Bigla siyang natawa ng mahina. Tapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Niyakap ang leeg ko at lumapit para humalik. Huwag dito. Baka may makakita sa atin. Sinubukan ko siyang itulak. Bakit? Naglapat ang aming mga ilong. Nagsanib ang aming hininga. Ikinahihiya mo ba ako? Bigla kong naalala ang nakaraan. Bumalik ang pait at sama ng loob sa puso ko. Dati, hindi mo man lang itinabi ang sasakyan mo sa tapat ng gate ng school. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Bumaba ang tono ng boses niya. Ayaw ko lang na makita ng mga kaklase mo na mayroon kang girlfriend na walang pinag-aralan at mahirap. Pero wala akong pakialam doon. Tinitigan niya ako. Seryoso niyang sinabi, Yuan, nakakasakit ang mga sabi-sabi. Ayokong dahil sa akin, ay maliitin ka ng ibang tao. Pero kailanman, hindi mo sinabing gusto mo ako. Ang mga taon ng hinanakit ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Hindi ba kita gusto? Kung hindi kita gusto, bakit kita aalalahanin ng ganito katagal? Masyado kang manhid. Mukhang naiinis siya sa pagiging manhid ko. Nakipaghiwalay ako sa iyo noon. Noong taong iyon. Dahil may mas karapat dapat na tao para sa iyo. At hindi ba't nakuha mo rin ang slot para mag-aral sa ibang bansa? Napabuntong hininga siya ng malalim. Ano ba ang mapapala mo kung pipigilan kita? Mas matanda ako sa iyo ng ilang taon. Wala akong pinag-aralan, walang maipagmamalaki. Anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa iyo kung sasama ka sa akin? Bata ka pa noon at dala lang ng bugso ng damdamin. Pagkalipas ng ilang taon, kapag mas malawak na ang pananaw mo, makakatagpo ka ng mas magaling at mas bagay sa iyo. Natatakot ako na baka magsisi ka sa huli. Kaya pala, iyon ang nasa isip niya. Habang pinapakinggan ko ang mga alalahaning hindi niya kailanman nasabi. Ang mga hinanakit at sakit ng loob sa nakalipas na mga taon ay biglang naglaho. At ang mga luha ko ay lalong bumuhos. Hinding-hindi ako nagsisisi. Niyakap ko siya ng mahigpit. Paulit-ulit na binibigkas ang mga salitang iyon. Walang sinuman ang makakapantay sa kanya. Noong 18 taong gulang pa lang ako. Nang hilingin niya akong iligtas mula sa putikan. Nanalo na ako sa lahat. Sa mundong ito, wala nang papalit pa sa isang Baining Bing. Sabihin mo na, ano pa ang ikinasasama ng loob mo? Pinisil niya ang pisngi ko. Nang may halong pagkapagod. Ayaw mo akong payagang mag-post sa Moments. Ayaw mo rin akong gawing wallpaper mo. Pabulong kong sinabi. Gusto ko lang namang maging parang normal na magkasintahan. Yung kinikilala ako ng buong buo sa harap ng lahat.
at maramdaman ang seguridad na iyon. Inilabas niya ang phone niya at pinalitan ang screensaver, wallpaper, profile picture, pati ang mga post sa Moments. Lahat ay ginawa niyang picture nating dalawa. Masaya ka na? Tinaasan niya ako ng kilay habang nakatingin. Opo. Mahina kong sagot, pero may kakaibang tamis na nararamdaman sa puso ko. May iba ka pang hiling. Sa ngayon, wala na akong maisip. CJ, itago mo na lang muna yan at pag-isipan mo sa susunod. Bigla kong naramdaman na parang ang daling mapaamo. Lagi na lang akong nakukuha sa mabulaklak niyang salita. Dahil kasi mahal ko siya. Kaya hawak na hawak niya ako sa leg. Dinala niya ako pabalik sa dati naming maliit na bahay. Matapos siyang kumita ng malaki. Binili niya itong muli. Sabi niya, ganoon pa rin ito tulad ng dati. Tiningnan ko ang paligid. At hindi ko napigilang magbiro ng konti. Ang pinagkaiba lang, tumanda na tayo. Noong taong iyon, 21 pa lang si Ba Iningbing. Isang astig na dalaga na walang kinatatakutan. Ngayon, 29 na siya. Wala na ang pagiging mapangahas ng kabataan. At napalitan ng pagiging mahinahon at malamig na aura ng isang mature na babae. Matanda na ako. Nagdilim ang kanyang paningin. Bigla niya akong hinila. Patungo sa kwarto. Fang Yuan, magtuos tayo ng utang ngayon. Itinulak niya ako sa kama. At agad siyang pumatong sa akin. Sino ang may kulubot na balat? Sino ang mahina? Magsalita ka. Bakit ba tanda pa niya ang isang hirit na iyon? Kinagat niya ang tainga ko. At pabulong na nagtanong. Gusto mo ba ng ate o ng mas bata? Nanghina ang buong katawan ko sa ginagawa niya. Kaya sumuko na lang ako at nakiusap. Pero lalo lang siyang naging agresibo. Matanda na ba? Parang nawala siya sa sarili. Na tila may gustong patunayan. Pakiramdam ko ay bibigay na ang buto-buto ko. Sa gitna ng malabong kamalayan, narinig ko na lang, isang malakas na, kalabog. Oh, bumigay na. Bumangon si Ba Iningbing. At tiningnan ang kama nating bugbog sarado. Napabuntong hininga siya. Bumili na lang tayo ng mas malaki. Medyo masikip, parang hindi ako makakilos ng maayos. Tinatakpan ko ang mukha ko. Pagkatapos noon, namili kami. Habang namamasyal, nakasalubong namin ang kaibigan niya noong nagpapatakbo pa siya ng computer shop. May dala siyang bata. Kakahubog lang maglakad. Ang cute-cute talaga. Hindi ko napigilang lumuhod para biruin ang bata. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mo. Tumawa at nangaasar ang kaibigan niya. Si Ate Bing nitong mga nakaraang taon. Hindi naging madali para sa kanya. Sa wakas, kayong dalawa, magkasama na rin ang buo. Medyo hiyang tumingin ang kaibigan niya sa akin. Kuya, pasensya na, hindi ko sinasadyang hindi sabihin sa iyo kung nasaan si Ate Bing noon. Ayos lang iyon. Umiling ako. Tapos na ang lahat ng iyon. Pero, wala pa akong nakitang babaeng mas marupok pa sa kanya pagdating sa pag-ibig. Sabi ng kaibigan ng may himig ng panghihinayang. Nagulat ako. Talaga, ang akala ko kasi lagi. Hindi niya ako gaanong gusto. Natawa ang kaibigan niya. Hindi kanya gusto. Noon, ibinenta niya ang computer shop. Para lang iligtas ka sa kapahamakan. Natigilan ako. Anong sinabi mo? Ibinenta niya ang computer shop noon. Para sa akin. Naman. May gustong bumili noon ng shop niya sa mataas na presyo. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya, iyon ang kabuhayan niya. Pero nang kailanganin mong magbayad ng dote, at humingi ka ng 100,000, hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang pinuntahan ang taong iyon para pumirma ng kontrata. At saka noong nag-aaral ka pa, nabalitaan niyang pinagbintangan kang nagnakaw. Para hindi ka maliitin ng ibang tao, ibinili ka niya ng relo na nagkakahalaga ng 12,000. Saan naman siya kukuha ng pera noon? 5,000 lang ang laman ng bulsa niya. Ang kakulangan, wala na siyang ibang paraan. Kaya itinaya niya ang sariling katawan para mag-eksperimento ng gamot. Kumita siya ng 8,000 para mabuo ang pambili. At noong taon na naghiwalay kayo, yung 300,000 piso, galing iyon sa pagbebenta niya ng bar. Ibinigay niya ang lahat sa iyo. May pride din ang mga babae. Kaya sigurado akong hindi niya ito sasabihin sa iyo. Kayong mga estudyante, hindi niyo pa alam ang takbo ng mundo. Hindi niyo alam kung gaano kahirap kumita ng pera. Bawat kusing na ibinigay niya, pinaghirapan niya iyon. Lahat tiniis niya. Merentahan ka ng bahay. Padadalhan ka ng pera. Samantalang siya, madalas hindi kumakain ng maayos para lang makatipid. Kaya naman itong mga huling taon, nasira na ang tiyan niya. Habang nakikinig sa walang tigil na pagkukwento ng kaibigan niya. Tungkol sa mga nakaraang hindi ko kailanman nalaman. Bawat salita ay parang malakas na hampas ng martilyo sa puso ko. Noong 18 taong gulang kami, isinakripisyo niya ang computer shop na inaasahan niya. Para sa kalayaan ko. Noong 21 taon kami, ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya. Para bigyan ako ng lakas na abutin ang mga pangarap ko sa malayo. Maging noong 19 na taong gulang pa lang ako. Para lang maibili ako ng relo nang hindi ako maliitin. Hindi siya nag-atubiling maging volunteer sa medical trials.
Akala ko noon ay hindi niya ako mahal. Sa nakalipas na 3 taon na iyon, lagi kong nararamdaman na ako lang ang nagpupumilit. Naagrabyado ako. Nabaliwala lang ako sa kanya. Ngunit hindi ko alam. Sa mga lugar na hindi ko nakikita, napakarami niyang tiniis na hirap para sa akin. Napakarami niyang isinakripisyo. Fang Yuan, napakatanga mo talaga. Pagkabalik ni Ba Iningbing matapos magbayad, nakita niya akong puno ng luha ang mukha. Natigilan siya sandali. Bakit ka umiiyak? Niyakap ko siya ng mahigpit. Humahagulgol at hindi makapagsalita. Ba Iningbing, ikaw, bakit mo naitago sa akin ang lahat ng ito? Kahit lumipas na ang maraming taon. Sa tuwing naiisip ko ang mga hirap na dinanas niya, masakit pa rin sa dibdib, parang hindi ako makahinga. Niyakap niya ako, at tinapik ang likod ko ng may pag-aalala. Nakalipas na iyon. Bakit ang drama mo pa? Wala kang sinabi sa akin kahit ano. Sinarili mo ang lahat ng pasakit. CJ, sasabihin ko na sa iyo, mula sa pananaw ni Ba Iningbing, ang pagpapatuloy kay Fang Yuan ay isang purong aksidente lang. Noon, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. At iniuwi ko siya sa bahay. Para siyang damong ligaw. Walang nagmamalasakit sa kanya. Pero pilit siyang lumalaki ng matatag. Tahimik lang siya. Laging nagkikimkim sa loob. Pero ang tigas ng ulo parang barako. Habang pinapanood siyang kumakain ng tuyong tinapay, kumikirot ang puso ko. Nagsimula na akong mag-uwi ng pagkain para sa kanya. Nag-aalala ako na baka hindi siya ligtas na mag-isa sa bahay. Bigla ko na lang gustong umuwi ng maaga palagi. Pakiramdam ko ay may sakit na ako. Dahil sa isang batang lalaki, ang dami ko nang iniisip. Sa pagkakita ko sa bahay na nilinis at inayos niya, medyo napatulala ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang init ng isang tahanan. Gabi-gabi, habang nakahiga sa sofa, nakikita ko ang puting damit na isinampay sa balkonahe na humahampas sa hangin. Bigla akong hindi makatulog. Naisip ko, ayos din pala ang ganitong buhay. Hindi masamang mapangasawa ang tulad niya. Pero alam kong kailangan niyang lumipad palayo. Hindi siya nababagay sa mundong ito. Ako ay isinilang sa putikan. Puno ng dumi ang pagkatao ko. Bakit ko pa siya idadamay sa paglubog ko? Gusto ko rin siyang makitang lumipad ng mas malayo. Isinakripisyo ko ang lahat para iligtas siya. Hindi ko ito pinagsisisihan. Hindi ako naghintay ng anumang kapalit mula sa kanya. Pero noong niyakap niya ako, at nanginginig niyang sinabing, mahal niya ako. Sa sandaling iyon, naglaho ang lahat ng rason at lohika ko. Ang mga pangarap ko ay naging totoo. Sinasalo ko ng buong puso ang init ng pagmamahal niya. Sabi ko sa sarili ko, hahayaan ko muna ang sarili ko ngayong tag-init. Pagdating ng pasukan niya, tuluyan ko na siyang pakakawalan. Pinigilan ko ang sarili kong huwag na siyang kontakin. Hanggang sa malaman kong napagbintangan siyang nagnanakaw. Hindi ko na natiis. Gusto kong bugbugin ang lahat ng nangaapi sa kanya. Pero alam kong hindi kamao ang lulutas sa problema. Gusto ko siyang makatayo ng may dangal sa harap ng lahat. Noon, sobrang hirap lang namin. Para sa kanya, sinubukan ko ang lahat. Medyo matindi ang naging epekto sa katawan ko. Gabi-gabi akong namimilipit sa sakit. Pero hindi ko pinagsisihan iyon. Ayaw niyang maliitin ng iba ang kanyang bunso. Napakapangit. Sobrang hirap, nakakapagod. Kapag nasa laylayan ka, parang wala nang pag-asang makaahon pa. Ilang beses siyang puyat habang pinagmamasdan ang tahimik na mukha nito. May magandang kinabukasan ang lalaking ito. Isa siyang matalinong estudyante na dapat nasa loob ng unibersidad. Hindi tulad niya, na isang tambay lang sa putikan. Sinasadya niyang lumayo. Gusto niya itong itulak pabalik sa mundo ng liwanag. Pero sa tuwing lalapit ito, at magpapakita ng kahinaan, hindi niya mapigilang lumambot ang kanyang puso. Sinasabi niya sa sarili, hahayaan ko muna siya ng kaunti pang panahon. Ihintayin ko lang siyang lumaki pa ng konti. Maging mas independente pa ng konti. Para sa kanya, nagsimula siyang magpakitang gilas para makaakyat sa itaas. Gusto niyang kumita ng mas malaki. Sana, darating ang araw, na pwede na siyang tumayo sa tabi nito ng may dangal. Pero lagi niyang malinaw na natatanto, na hindi sila galing sa iisang mundo. Maraming humahabol sa lalaking ito. Ang katayuan sa buhay, pinag-aralan at kinabukasan. Lahat sila ay hamak na mas magaling kaysa sa kanya. Nararamdaman pa nga niya na baka sinisira lang niya ito. Alam niyang nakakuha ito ng slot para mag-aral sa ibang bansa. Kahit hindi ito nagsasabi. Napakagandang pagkakataon yun. Bakit pa kakapit? Bakit ko pahahadlangan ang kinabukasan niya? Dapat siyang lumipad ng mas malayo. Sabi ng mga kaibigan niya, masyado siyang hibang sa pag-ibig. Lahat ng pinaghirapan niyang ipunin ay ibinigay niya rito. Hindi niya ramdam na lugi siya. Iniisip pa nga niya, na ang lahat ng ito ay kulang pa. Ibinenta na niya ang bahay. Wala siyang itinira para sa sarili niya. Iniwan na rin niya ang pagiging amo sa bar. Masyadong magulo ang mundo ng gabi. Hindi niya ito gusto. Wala rin siyang sapat na seguridad. Kung wala si Fang Yuan, baka hanggang ngayon ay palutang-lutang pa rin siya. Nabubuhay ng walang patutunguhan. Ngayon,
Gusto niyang maging isang taong kagalang-galang. Pagod na pagod siya sa mga taong lumipas. Kapag sobrang sakit na ng pangulila sa kanya, titingala na lang siya sa buwan sa langit. Siguro, nakatitig din siya rito ngayon. Sa loob ng mga taong ito, tahimik lang siyang sumusubaybay sa kanya. Masipag siya at porsigido. Napakagaling niya. Pinapaalalahanan din niya ang sarili na huwag hihinto. Nag-aral pa nga siya ng pamamahala. Nag-aral ng pinansya para maitaas ang antas ng kanyang pinag-aralan. Nang magkita silang muli, doktor na pala siya. Hayaan na. Iyong Iri, hindi ko na talaga kaya iyon. Mabuti na rin iyon. Hayaan mo siyang mag-focus sa pananaliksik. Ako naman ang magfo-focus sa pagkita ng pera. Para suportahan ang mga pangarap niya. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hahayaang makawala. May galit siya sa kanya. Bye, Ningbing. Kahit kailan, hindi mo sinabing gusto mo ako. Paano niya magagawang hindi ka gustuhin? Siya naman talaga ang laging sunod-sunuran sa pag-ibig. Kung hindi ako lilingon, paano mo ako mahahalikan? Fang Yuan, mahal kita.